Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Dalawang barko ng Pilipinas nagtamo ng pinsala matapos ang agresibong hakbang ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Klase sa maraming lugar, suspendido, bunsod ng volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Malaking organized crime syndicate sinisilip na nasa likod ng operasyon ng iligal na pogo, extrajudicial killings at iligal na droga sa bansa. Sa MBC TV correspondents, hepe ng Taytay Bureau of Fire Protection, 3 pang tauhan, sinibak sa paggamit ng fire truck pang-refill ng swimming pool. Sa MBC TV Sports, Aurora na-sweep ang blacklist ng una sa Week 1 ng MPLPH Season 14. Sa Showbiz Spotted, Christine Reyes nag-post ng sweet pictures kasama si Marco Gumabaw sa gitna ng haka-hakang hiwalay na ang dalawa. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nagtamo ng pinsala ang dalawang Philippine vessel matapos ang isa na namang agresibong maneuver ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Ayon sa ulat ng National Task Force for the West Philippine Sea, isa rito ang nabutasan ng deck habang 2 beses namang binangga ang isa. Narito ang report ni Edniel Parosa. Nagtamo ng structural damage ang 2 barko ng Pilipinas na nagsasagawa lamang ng resupply mission matapos ang agresibong maneuver ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, nagkaroon ng bahagyang sira ang BRP Bagakay at BRP Cape Engaño matapos ang hiwalay na pagbangga ng CCG vessels malapit sa Escoda Shoal. Unang nabutasan ng deck ng BRP Cape Engaño kaninang pasado alas 3 ng madaling araw dahil sa maneuver ng CCGV 3104 bago ang 2 beses na pagbangga ng CCGV 21551 sa BRP Bagakay. Sa kabila nito, inulat ng Philippine Coast Guard na nagpatuloy sa misyon ng 2 barko patungo sa Patag at Lawak Islands. Hinimok naman ng NTF-WPS ang China na umayon sa UNCLOS para maiwasan ang pagtindi ng tensyon sa karagatan. Nauna rito, nagsumiti ng diplomatic protest ang China dahil sa pananatili ng PCG vessel BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal kahit nasa loob ito ng Philippine Exclusive Economic Zone. Sa bahagi naman ng Armed Forces of the Philippines, tiniyak ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na may presensya ang hanay sa inaagaw na teritoryo. Nakita natin na may mga kahina-hinalang activities recently na hindi na natural, no, yung pag-form ng yung pagtaas ng mga crushed corals doon. So kaya po nandiyan tayo to prevent, no, yung additional pa po kung meron man na activities na kahina-hinalang nagaganap doon. So nandun na po yung ating Philippine Coast Guard sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas po. Nandiyan po tayo, no, to assist the Coast Guard. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Suspendido naman ang klase sa ilang mga lugar sa Calabarzon at Metro Manila dahil sa panganib na dala ng makapal na usok o volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Kabilang dyan ang mga sumusunod na lugar sa bahagi ng Batangas mula preschool hanggang kolehiyo. Gayon din ang mga lugar sa Cavite at ilang bayan sa Laguna maging sa Metro Manila. Samantala, kinalma naman ng FIVOX ang mga residente malapit sa bulkan sa nararanasang VAG. Ayon kay FIVOX Director Teresito Bacolcol, oras na umulan at humangin ay unti-unti na ring mawawala ang usok na kanilang nararanasan.
Sa gitna ng volcanic smog na ibinubuga ng Bulkan Taal, nagpaalala ang Health Department sa publiko na manatili sa loob ng bahay at magsuot ng face mask, lalo na sa mga nakatira sa Batangas at iba pang kalapit na bayan at probinsya. Pakinggan natin ang report ni Kyle Bulyas. Pinapaalalahanan ng Department of Health ang publiko, pangunahin na ang mga nasa lugar na apektado ng VOG o volcanic smog na manatili na lamang muna sa loob ng kanilang mga tahanan. Ayon sa spokesperson ng DOH na si Assistant Secretary Albert Domingo, dapat munang iwasan ang mga outdoor activity dahil sa banta ng VOG dulot ng pagbubuga ng sulfur dioxide ng Bulkang Taal. Makabubuti rin aniya ang pagsusuot ng N95 mask at KN95 mask, gayon din ang pagsasara ng mga pintot bintana ng ating mga tirahan. Sa panig naman ng mga nasa Metro Manila, sinabi ni Domingo na dapat munang antayin ang kumpirmasyon kung nakarating na ba ang VOG sa NCR. Pero nilinaw ni Domingo na mas maganda pa rin kung mag-iingat din ang mga residente sa Metro Manila para makaiwas sa panganib ng VOG. Paliwanag ni Domingo, delikado ang VOG lalo na sa mga bata at matatanda, gayon din sa mga may hika at may komplikasyon sa baga. Paalala naman ng tagapagsalita, oras na palikasin ng mga pamahalaang panglungsod malapit sa Bulkang Taal ang mga residente, dapat aniyang makinig ang publiko. Dahil yung ating face mask, yung N95, nakakatulong po yan dun sa tinatawag na particulate matter. Alikabok ba? Yung mga kumakalat na alikabok. Pero meron kasing isang component, yung ating smog na maaaring siya ay asupre or yung sulfur dioxide. Kung yan po yung component, sasabihan naman po tayo ng ating mga otoridad na kung kailangan umiwas. Dahil yung pong ating mask hindi kayang i-block yung ating sulfur dioxide gas. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sinisilip ngayon ang posibilidad ng isang malaking sindikato ang may pakana ng mga iligal na pogo, iligal na droga at extrajudicial killings sa bansa. Ito ang hiniling ng isang kongresista o ito ang hinala ng isang kongresista matapos ang mga revelasyong tumambad sa unang pagdinig ng Quad Committee noong nakaraang Biyernes. Ang mga detalye alamin sa report ni Nicole Lopez Poyawan. Posibleng isang malaking sindikato ang nasa likod ng mga iligal na droga, iligal na pogo at extrajudicial killings. Ito ang sinabi ni Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers ukol sa mga iniimbestigahan nilang mga gawain noong Administrasyong Duterte sa unang Quadcom meeting noong Biyernes. Ayon kay Barbers, maaaring gawa ito ng isang malaking criminal organization at magkakaugnay ang mga iligal na aktibidad. Yes, yun ang aming teorya, no, na merong isang criminal syndicate, no, o yung criminal organization na lahat yan ay ginawa niya, no, nagbebenta ng droga, ang kanyang kinikita sa droga ay ginagamit niya para pang suhol sa ating mga taong gobyerno, akatama police, ginagawang mga ninja cops, no. Pangalawa, binibili ng mga lupa. Kumukuha ng mga peking dokumento, nagpapanggap na parang Pilipino sila. Inilahad din ni Barbers ang mga naging pahayag ni resigned Customs Intelligence Officer Jimmy Guban na tahasang itinuro ang mga Duterte na nasa likod ng pagpasok ng 6.8 million pesos na shabu shipment noon gamit ang magnetic lifters. Pero sabi ni Barbers, kailangan nilang araling mabuti ang mga pahayag ni Guban dahil nag-recant o binawi nito ang kanyang mga testimonya taong 2021 sa mga pagdinig ng Senado at Kongreso. Jerry, Anthony, hindi naman namin talaga pinaniniwalaan ng hook, line, and sinker, ika nga yung kanyang sinabi. No? Tinitimbang ng aming komite, kinukonsulta natin ang ating mga legal experts dyan sa Kongreso. Dahil nga, titingnan na, it has to be substantiated by evidence. No? Yung mga sinasabi. Dahil nagkaroon lamang siya ng pagkakataon na masabi niya ito during the hearing. Ito si Nicole Lopez Poyawan para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Hanapin ang katotohanan at magkamit ng hustisya. Ito ang layunin ng Quad Committee sa investigasyon sa war on drugs. Ito ang nilinaw ng ilang kongresista kasunod ng patutsada ni Senator Ronald Bato de la Rosa na namumulitika lang umano ang ilang mambabatas para pabanguhin ang kanilang pangalan sa publiko. Narito ang report ni Milky Rigunan. Hindi pamumulitika ang layunin ng Quad Committee kundi malaman ang katotohanan at makamit ang hustisya para sa mga biktima ng madugong war on drugs ng nagdaang Duterte administration. Binigyang din ni na Congressman Robert Ace Barbers, Dan Fernandez, Bienvenido Abante at Romeo Acop, layunin ng investigasyong magkaroon ng tunay na kampanya laban sa illegal drugs at hindi pamumulitika. Sagot ito ng mga kongresista sa patutsada ni Senator Ronald Bato de la Rosa ng ilang mamabatas umano na dating sumusuporta sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bumabatikos na ngayon dahil sa pansariling political interest. Paliwanag ni Barbers sa paglutang ng mga bagong testigo gaya ni convicted at dating Customs Intel Officer Jimmy Guban. Tungkulin nilang imbestigahan at alamin ang katotohanan. Idinawit ni Guban sina Michael Yang, Congressman Paulo Duterte at Attorney Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte at dating Undersecretary Benny Antiporda sa umano'y pagpupuslit ng illegal drugs. Dagdag pa ni Barbers, dumadalas ang paglutang ng pangalan ni Michael Yang sa sunod-sunod na investigasyon ng Kamara tungkol sa pogo, illegal na droga at money laundering na noon anya hindi makwestiyon dahil malapit sa administrasyong Duterte. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nanindigan naman si Senator Francis Tolentino na China ang dapat na umalis sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas at hindi tayo. Ayon sa mambabatas, wala sa lugar ang banta ng China na maghain ng protesta dahil sa iginigiit nitong iligal na pananatili ng Philippine vessel sa Escoda Shoal. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Hindi ang Pilipinas ang aalis sa sarili nating teritoryo kundi ang China. Itong binigyang diin ni Senate Majority Leader Francis Tolentino kasunod ng pahayag ng Foreign Ministry ng China na illegal ang pananatili ng barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Ayon kay Tolentino, sakop ng ating 200 Nautical Mile Exclusive Economic Zone o EEZ ang West Philippine Sea, kaya't ang dapat na umalis ay ang China dahil malinaw na atin ang teritoryo. Wala din sa lugar ang babala ng China na maghahain ng protesta. Inirekomenda ni Tolentino na tuloy lang ang anumang aktibidad natin sa Escoda Shoal gaya ng ginagawang scientific exploration ng UP Marine Institute. Bahagi naman yun ng ating 200 nautical miles exclusive economic zone. Dapat siguro sila yung umalis kasi nandun tayo sa ating exclusive economic zone. So bakit sila magpa-file ng protest? Di ba? So, hindi tayo dapat paalisin yun kasi lugar natin yun. Kasi yung ginagawa natin, tuloy lang yun. Kung meron tayong scientific exploration na ginagawa ng UP Marine Institute, tuloy lang yun. Nanindigan din si Senate Committee on National Defense and Security Chairman at Senate Pro Tempore Senador Jingo Estrada na walang dahilan upang umalis ang ating barkong BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal na sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ayon kay Estrada, walang ginagawang paglabag ang barko ng Philippine Coast Guard na halos 4 na buwan nang nakaangkla sa Escoda Shoal na sakop ng ating EEZ batay sa International Law of the Sea. Baligtad umano ang sinasabi ng China dahil sila ang tunay na lumawag sa ating EEZ. Walang ibang layunin ng China kundi i-control ang sakop ng West Philippine Sea kasama ng Escoda Shoal na binabantayan ng mga barko ng China Coast Guard at kanilang maritime militia. Giit ni Estrada, malinaw na pagmamay-aring teritoryo ng Pilipinas ang lugar na inaangkin ng China batay sa 2016 arbitral ruling ng United Nations at pinawalang bisa ang 9-dash line claim ng China sa buong karagatan ng South China Sea. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa mundo ng esports, kabubukas lang ng bagong season ng MPL Philippines pero naging maingay na ang bakbakan ng 8 esports team. Kabilang na dyan ang tapatan ng bagong team na Aurora Gaming at ang mga bagong mukha ng Blacklist International. Ang mga naging kaganapan sa Week 1 ng MPL Philippines Season 14 tinutukan ni Millie Borja. Week 1 pa lang naging matindi na ang laban sa MPL Philippines Season 14. At pinangunahan nga yan ng bagong namumuong rival na Blacklist International at Aurora Gaming. At sa unang pagtatapat, agad pinatunayan ng Aurora Gaming na sila ang team na dapat abangan ngayong season. Nakaka-excite talaga. As in, kahit ako sobrang excite ako, kahit hindi ako fan, kung hindi ako viewers, na-excite talaga ako kasi gustong-gusto ko din talaga makalaban si Haji, si Oheb, si Kimpoy, lahat talaga naging former teammate ko, pati syempre si Coach Bon. Ganyan inilarawan ni Aurora Captain at roamer Rene J. Barcarce ang unang pakikipaglaro nito sa dating team na Blacklist International. Sa unang game, focus sa objectives ng dalawang team. Pero napasa kamay ng Aurora ang kontrol nang makuha ang crucial Lord fight leading to a 7-0 kill score sa 15 minuto ng laban. Pagdating sa Game 2, naging mas mainit ang laban pero napanatili pa rin ng Aurora ang lead sa key objective fights at nakuha ang isa pang 15-minute win with 14-6 kill score. Pinangunahan ni Jonard Dimon kahit Caranto ang panalo with 10 kills and 1 assist. Hindi pa ganun kabuo yung chemistry. Pero yun nga, mas naging maganda yung chemistry namin ngayon kaya mas nanay kami. Kasunod dito, another sweep din ang naitala ng Aurora after dominating RSG Philippines sa Day 3. Sa ibang laro naman, nagpakita rin ng impressive performance ang Smart Omega after dominating TNC Pro Team sa Day 1 at pataubin ng World Champions Falcons AP Brent sa Day 2 ng Week 1. Kumbaga, nagbunga yung mga pre-practice namin na tawag doon, na nag-manifest. Nag-manifest yung pre-practice namin, gumana sa tournament, parang gano'n. Samantala, narito ang buong resulta ng naging laro sa Week 1 ng MPL Philippines Season 14. At narito ang standing ng mga teams sa nagdaang mga laban. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Taas presyo sa mga produktong petrolyo ipatutupad bukas. 2 independent contractors ng GMA Network inireklamo sa Department of Justice. Sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas Men nakuha ang bronze sa Southeast Asian V-League. At sa Showbiz Spotted, Geneva Cruz balik eskwela sa edad na 48. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Tumaas ang presyo ng manok sa harap ng takot sa pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Sa monitoring ng Department of Agriculture o DA, tumaas ng 240 pesos hanggang 250 pesos ang presyo ng manok kumpara sa 220 hanggang o 220 pesos noong nakaraang linggo pa lamang. Ang mga retailer ng manok at itlog ay nagtaas din ng presyo, makaraang sumipa ang demand dahil sa naghahanap ang mga consumer ng ibang alternatibong mapagkukunan ng protein. Sa report ng Bureau of Animal Industry o BAI, kalat na ang ASF sa lahat ng 17 rehiyon sa bansa kung saan 64 na munisipalidad at 22 lalawigan ang iniulat na may aktibong kaso ng ASF hanggang noong August 8. Hindi pa man masyadong nag-e-enjoy ng mga motorista ang sunod-sunod na rollback, magpapatupad na naman ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis sa bukas. Sa magkahiwalay na abiso, 1 piso ang itataas sa kada litro ng gasolina at kerosene o gaas, habang 1 peso and 20 centavos naman sa kada litro ng diesel. Matatanda ang sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng DOE na bunsod ito ng pangamba ng tensyon sa Middle East na posibleng makaapekto sa produksyon ng langis sa world market.
Sa iba pang balita, formal na ang kinasuhan ng rape through sexual assault sa Department of Justice o DOJ ang dalawang independent contractors ng GMA Network. Ayon pa sa kampo ng pamilya Mulak, malakas ang kanilang laban lalo't may dalawang nakasaksi sa krimen. Magbabalita si Boy Gonzales. Nagsampa na ng reklamo sa Department of Justice sa magamang Nino at Sandro Mulak laban sa dalawang independent contractors ng GMA7 na sina Jojo Nones at Richard Cruz, kasama na magama ang kanilang abogado at mga tauhan ng National Bureau of Investigation na tumulong sa kanila na magsampa ng reklamong rape through sexual assault. Bukod dito, may kasama ring dalawang witness o testigo ang kampo ni Sandro na magpapatunay na ginawa umanong pangahalay. Ayon kay Nino, dahil sa nangyari ay nagkaroon ng trauma ang anak at kinakailangan sumailalim ng baguang aktor sa psychological treatment. Sinabi naman ng abogado ni Sandro na si Attorney Zarina Ras, bukod sa kasong rape, sinampa nila na multiple counts ng acts of lasciviousness ang dalawang sinasabing independent contractor ng naturang TV network. Ito si Boy Gonzales para sa MBC TV Network News, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Dindo na kaninang umaga ay lumakas pa mula tropical depression bilang isang tropical storm. Sa datos mula sa Pag-asa, huling namataan ng mata ng bagyo kaninang 10 a.m. sa layong 670 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes na may lakas ng hangin na 65 kilometers per hour. Batay sa ikinikilos ng bagyo, walang nakataas na tropical cyclone wind signal at hindi ito nakikitang makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Kikilos ito patungong East China Sea bago dumiretso papunta sa Korean Peninsula. Samantala, hanging habagat naman ang nakakaapekto at posibleng magdala ng mga pagulan sa extreme northern Luzon. Yan ang latest sa lagay na ating panahon ngayong Lunes. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na nakahanda ang kanilang pondo para tulungan ang mga apektadong overseas Filipino workers o OFW sa gitna ng tumitinding tensyon sa bansang Lebanon. Ang balitang yan tinutukan ni Rovic Manuel. Nakahanda na ang pondo ng pamahalaan para sa pagpapauwi ng mga overseas Filipino worker o OFW na apektado ng tumitinding tensyon sa Lebanon, ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ito ay matapos na maglabas ng abiso ang Philippine Embassy in Lebanon sa mga Pinoy doon na agad nang lumikas habang hindi pa isinasara ang mga paliparan. Sa panayam ng DZRH kay OWA Administrator Arnel Ignacio, sinabi nitong may inihanda na silang mga hakbang at ng iba pang mga ahensya para sa repatriation ng ating mga OFW. Although our funds are ready, dadagdagan lang natin ito yung ating mga standby funds sa Israel, Lebanon, and Jordan. And we will be sending additional rapid response team kasi meron tayong mga umuwi dito na mga team natin doon sa sa Israel and Lebanon. And then of course, yung chartering ng mga plane at saka they may be traveling by sea and by air. So yan ang inaasikaso natin. All systems go naman tayo. Naka-ready lang tayo. Ready na. Tiniyak din ng OWA ang agarang aksyon para sa OFWs, kasunod na rin ang abiso ng Department of Foreign Affairs o DFA. Basta sinabi na ng Department of Foreign Affairs at nagbigay na sila ng advice, we will immediately put into place ang ating mga tauhan para pag sinabing repatriation ay makakaandar na kami kaagad. Sa kasalukuyan ay may kabuuan ng 738 na mga OFW ang nakapag-request na ng repatriation habang sa kabuuang 11,000 na mga Pinoy sa Lebanon ay 300 dito ay nakauwi na ng Pilipinas. Samantala para naman sa iba pang mga Pinoy OFW na nangangailangang humingi ng tulong sa Embahada ng Pinas sa Lebanon, maaaring tumawag sa numerong +961 791 10729 para sa documented o undocumented.
Para naman sa dependents with permanent resident status, maaaring tawagan ng numerong +961 7085 8086. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pisyo para sa mga guro. Ito ang ipinapanawagan ng Trabaho Party List para pataasin ang moral at productivity ng kapwa guro at mga estudyante. Ginikayat din ito ang pamahalaan na suportahan ng MSMEs para madagdagan ng work opportunity sa senior high school students. Pakinggan natin ang ulat ni Edniel Parosa. Nanawagan ng Trabaho Party List sa pamahalaan na pag-aralan ang pagdadagdag ng benepisyo at pagsasanay sa mga guro upang mapalakas ang kalidad ng edukasyon sa senior high school programa. Ayon kay Attorney Filemon Ray L. Javier, tagapagsalita ng Trabaho Party List, maaaring makatulong sa kalidad ng edukasyon ang dagdag na benepisyo at pagsasanay upang matiyak ang tagumpay na nabanggit na curriculum. Dagdag ng Trabaho Party List, sinusulong nito ang makatarungang sahod para sa mga manggagawa upang tumaas ang moral at motibasyon ng mga senior high pagtapos nilang graduate. Hinimok din ang Trabaho Party List spokesperson ng gobyerno na suportahan ang pag-unlad ng mga MSME o yung micro, small and medium enterprises upang magbigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga SHS graduate. Narapat lang din umanong konsultahin ang pamahalaan ng business sector upang mapalakas ang curriculum at maging akma ang kakayahan ng SHS para makakuha ng trabaho. Ani Attorney Javier, pabor sila sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos kay Education Secretary Sani Angara kung paano palalakasin ang employability ng mga SHS. Giit ni Attorney Javier, hindi lamang book smart kundi street smart din ang kailangan ng sektor, kaya dapat lang palakasin pa ng administrasyon ang nasabing curriculum. Dagdag ng tagapagsalita ng grupo, maaaring pagtuon ng pansin din ng DepEd ang pagbibigay ng mga maikling kurso para mapalakas ang technical at soft skills ng mga nagtapos ng SHS. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ika nga nila, age doesn't matter. Pero ang paniniwalang hindi lamang sa usaping love magagamit, kundi maging sa pag-aaral. Yan ang pinatuloy ng singer-actress na si Geneva Cruz na nagbalik kolehiyo sa edad na 48. Ang back-to-school moments ni Geneva silipin sa Showbiz Report na ito. Sa edad na 48, back to school ang singer-actress na si Geneva Cruz. Business Administration ang kursong kinuha ni Geneva sa Philippine Christian University sa Maynila. Bilang mom of two, hangad daw nitong maging positive example sa kanyang mga anak, kaya nagdesisyon nitong magbalik kolehiyo para tapusin ang pag-aaral. Kursong AB Literature ang una nitong kinuha sa University of Santo Tomas, ngunit bigo raw siyang makapagtapos noon ng magbagong priority simula ng maging isang ina. Kaya naman, bitbit ang paboritong quote na if there's a will, there's a way. Hindi anya hadlang ang edad at tuloy ang pagtupad nito sa kanyang naudlot na academic goals. Sa comment section naman, marami ang nagpaabot ng pagbati at good luck messages sa pagbabalik eskwela ng singer-actress. Mayroon din nag-share ng kanilang kwentong kagaya nito, habang may ilan namang na-inspire na ipagpatuloy din ang kanilang pag-aaral. Maliban sa pagiging singer-actress, isa ring reservist ng Philippine Air Force si Geneva Cruz. Narito mga balitang dapat nyo pang abangan. Pilipinas nakamit ang pinakamataas na A- credit rating sa ilalim ng Marcos administration. Sa MBC TV correspondents, bangkay ng lalaki natagpo ang palutang-lutang sa Northern Samar. Sa TNVS, 75 anyos na lola na jeepney driver sa Valenzuela City, hinangaan online. Sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas Men, nakuha ang bronze sa Southeast Asian V-League. At sa Showbiz Spotted, Christine Reyes, nagpost ng sweet pictures kasama si Marco Gumabaw sa gitna ng haka-hakang hiwalay na ang dalawa. Yan at iba pa sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakamit ng Pilipinas ang pinakamataas na A- credit rating sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pagbibida ng Pangulo, patunay ito na malaki ang tiwala ng investors sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ang mga detalye ay hatid ni Rose Babiera. Masayang ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos ang A- credit rating upgrade na nakamit ng Pilipinas mula sa Japan-based Rating and Investment Information. Sa kanyang Facebook post, ibinida ng Pangulo na ito ang pinakamataas na nakuha ng bansa sa ilalim ng kanyang administrasyon mula sa BBB Plus na marka noong nakaraang taon. Patunay ito aniya na malaki ang tiwala ng mga namumuhunan sa ekonomiya ng Pilipinas. Paliwanag ng Pangulo, ang upgrade na ito ay upgrade rin sa bawat Pilipino. Dahil ayon sa kanya, sa halip na gumastos ang bansa sa pagbabayad ng interes, magagamit ang natipid na pera sa iba't ibang pampublikong serbisyo, gaya ng infrastruktura, healthcare facilities at pagpapatayo ng mga silid-aralan para sa mga mag-aaral. Gayon din aniya ang pamumuhunan sa mga kabataan na magiging Carlos Yulo sa hinaharap. Dagdag pa ng Presidente, ang patuloy na pagpapabuti ng credit rating ay maghahatid ng mas maraming investment at dagdag na trabaho para sa mas mataas na kita sa bawat Pilipino. Bagay na sinang-ayunan ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa kongresista, ang rating na ito, sumunod sa naitalang 6.3% increase sa GDP ng Pilipinas, ay patunay na nasa tamang direksyon ang mga economic at fiscal policy ni PBBM. Nakasuporta aniya ang Kamara sa mga lehislatibong hakbang tungo sa patuloy na pagkamit at pagpapanatili ng sumisiglang ekonomiya ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinibak naman sa pwesto ang hepe ng Taytay Bureau of Fire Protection o BFP at 3 iba pang tauhan matapos mahuling gumamit ng fire truck para mag-refill ng isang pribadong swimming pool. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Sinibak ng Bureau of Fire Protection ang hepe nito sa Taytay, Rizal matapos makuna ng larawan ang paggamit ng truck ng bumbero pang refill ng swimming pool sa isang pribadong residential area. Kinumpirma sa DZRH News ni BFP spokesperson Fire Superintendent Annalie Atienza na inilipat din ang 3 pang tauhan na hanay habang nagpapatuloy ang investigasyon ng BFP Regional Office Calabarzon. Mismong si Interior Secretary Benhar Abalos ang nagpasibak sa mga tauhan ng BFP matapos matanggap ang ulap na nakapaskil sa social media page na Taytay Updates. May body number na 4AR E513A ang naturang fire truck na nakunan din ng kumukuha ng tubig sa isang fire hydrant. Batay sa hiwalay na post ng parehong social media page, ayon kay Secretary Abalos, may ranggong Senior Fire Inspector at Fire Officers 1 at 3 ang lahat ng mga nirelieve sa pwesto. Inilipat naman ang mga ito sa ibang bayan sa Rizal habang inaalam pa ang kabuuang detalye ng naturang insidente. Sinubukan ng DZRH News na makausap ang may-ari ng swimming pool sa Maharlika Hills pero hindi nagpaunlak ng panayam. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinaghihinalaan na lunod ang isang lalaki dito sa probinsya nang makita itong wala ng buhay palutang-lutang sa dagat ng Barangay Lawangan, Bayan ng San Roque Norte, Samar kahapon August 18. Ang biktima nakilala sa kanyang alias na si Ryan, 33 anyos, residente ng naturang bayan ng San Roque. Na mataan na wala ng buhay ang biktima ng ilan sa mga residente. Sa investigasyon ng otoridad, bago ang insidente kasama ang ng biktima ang kanyang mga kaibigan sa isang inuman. At pagdating ng hapon ay nagdesisyon ito na maligo sa dagat. Inakala naman ng mga kaibigan ng biktima ay umuwi na kung kaya't hindi na ito bumalik pa sa inuman. Ngunit kinabukasan ay natagpuan na lamang ang bangkay nito na palutang-lutang na sa nasabing dagat. Dinalang biktima sa RHU Pambuhan upang isailalim sa isang post-mortem examination. Mula sa MBC Network News, RH34, Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Pangasinan.
Isang SK chairman pinagbabaril sa Bugalyon, Pangasinan. Inoobserbahan pa sa paggamutan ng 23 anyos na SK chairman na si Efren de la Cruz, residente ng barangay sa Lumagi Norte, matapos itong pagbabaril ng hindi pa nakilalang suspect. Sa ulat ni Chief of Police Major Ramsey Ganaban, alas 8 ng gabi sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima at papauwi na sa kanilang tahanan nang may makita itong isang lalaki na sakay ng bike na nasa madilim na bahagi ng barangay road. Hinintuan ng biktima at tinanong ang lalaki kung anong ginagawa sa lugar. Subalit hindi ito sumagot at sa halip ay naglabas ng baril at sunod-sunod na pinaputukan ang biktima na tinama sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakatakas naman ang suspect na siya ngayong pinaghahanap ng mga kapulisan. Na-recover ng mga investigador sa lugar ang 8 basyo mula sa caliber 9mm na baril. Ayon pa kay Major Ganaban, may person of interest na sila na tinitingnan hinggil sa pangyayari. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 32 na sa balita, una sa Pilipino. Kinumpirma ng Department of Health ang panibagong kaso ng monkeypox o Mpox. Alamin natin ang live update mula kay Rose Babiera mula sa tanggapan ng DOH dyan sa Maynila. Rose? Kasunod ng deklarasyon ng World Health Organization ng Public Health Emergency of International Concern, inanunsyo ng Department of Health ang panibagong kaso ng monkeypox sa Pilipinas. Nakumpirma ng DOH ang pang-10 kaso sa bansa, una ngayong taon, kahapon 18 ng Agosto sa NCR. Ang 33 anyos na lalaki, wala raw travel history, kaya mas pinaitin ng DOH. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, ang early detection dahil kumpirmadong community transmission ang kasong ito. Kasalukuyan naman gumagawa ng guidelines ang DOH sa mga hakbang para masolusyonan ng paglaganap ng Mpox. Paliwanag ni Secretary Herbosa, makakahawa lamang ang sakit sa pamamagitan ng close and intimate contact at gayon din sa pamamagitan ng kontaminasyon ng damit at mga kubyertos. Gayunpaman, hindi na raw kailangan ng social distancing o paggamit ng face mask. Maaring home isolation din daw at hindi na nangangailangan ng quarantine protocol. Iginiit din niya na hindi na maglulunsad pa ng border controls ang DOH para hindi na abalahin pa ang mga turista. Ayon sa kalihim, mamamatay din daw ang bakterya sa paghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon. Gayunpaman, siniguro ni Secretary Herbosa na pinaiting ng ahensya ang testing at education kung paano i-handle ang mga Mpox cases at layo ng ahensya na hindi na dumami pa ang kasong ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Rose Babiera mula sa DOH sa Maynila. Lola ng kalsada, wala sa edad at wala rin sa kasarian ang pagmamaneho. Yan ang pinatunayan ng 75-year-old na lola na ito sa Valenzuela City na halos 3 dekada nang naghahanap buhay bilang isang jeepney driver. Kwento ni Lola, mahirap daw ang pamamasada. Nalilibang siya rito at naniniwala siyang ito ang misyon na pinagawa sa kanya ng Diyos. Ang kwento ni Lola Mimi tunghayan sa report ni Rose Babiera. Ang mga kababaihan madalas nahuhusgahan sa kanilang hanap buhay. Gayon din ang mga nakatatanda. Limitado raw kasi ang kakayahan at mahihirapang makipagsabayan sa mundo na pabor sa kalalakihan at masisiglang kabataan. Ngunit ibahin niyo si Normina Makatiaga o mas kilala sa tawag na Lola Mimi, ang 75 anyos na jeepney driver sa Valenzuela City. Kwento ni Lola Mimi, sa halos 3 dekadang pamamasada, naranasan na niya lahat ng hirap sa kalsada. Simula sa pisikal na pagod, sa panghusga dahil siya ay babae, pati ang mga pasaherong nanloloko at hindi nagbabayad. Gayunpaman, ang pamamasada raw ay tila lakas niya. Magaan ang katawan niya dito at ito ang kanyang libangan. Minsan pa ay umiinom daw siya ng energy drink bago magsimula ang pamamasada. Namasukan na sa iba't ibang hanap buhay si Lola Mimi bago siya maging isang jeepney driver kung saan siya nagtagala. Nariyan ang pamamasukan sa grocery at ang pagtatayo ng kanyang eatery. At bagamat 3 taon na dinadaing ang sakit na Parkinson's disease, sinisiguro ni Lola Mimi na nasa tamang kondisyon ng kanyang katawan bago siya pumasada. At hindi naman daw ito nakakaapekto sa kanyang trabaho.
Ang malaking tulong dito, pagbabahagi ni Lola Mimi, ay dahil madalas siyang umaawit ng kantang pansimbahan habang nagmamaneho at nag-aantay ng mga pasahero. Suot-suot din ni Lola Mimi ang kanyang rosaryo kada bumabiyahe dahil naniniwala raw siya na ang pagmamaneho at ang pamamasada ay ang misyon niya sa kalsada na pinagkaloob sa kanya ng poong may kapal. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Panibagong panalo ang naitala ng ating national team sa mundo ng volleyball. Nakuha kasi ng Pilipinas men ang bronze medal sa katatapos lang na unang leg ng Southeast Asia V-League. Bagamat nabigo sa kamay ng Thailand, may tuturing pa ring big step ito para sa alas sa ilalim ng bagong coach. Ang mga detalye sa naging laro, tinutukan ni Billy Borja. Bronze after bronze after bronze para sa Pilipinas. Dahil na-secure ng Alas Pilipinas men ang ikatlong pwesto sa katatapos lang na Leg 1 ng Southeast Asian Volleyball League. Nabigo itong matalo ang Thailand in 3 sets, close 26-28 sa first, huge gap 14-25 sa second, at 16-25 sa third canto. Ang podium finish na ito ay may tuturing ng malaking bagay para sa national team. Dahil maliban sa ito ang debut stint ng Italian mentor na si Angelino Frigoni, tila undermanned din ang Alas dahil sa absence ng team captain na si Brian Bagunas. Pinangunahan ni Noel Campton ang scoring para sa Alas with 10 points on 9 spikes and an ace. Pero maliban sa bronze medal, nakuha ni Micaelo Budi ng second best outside spiker award at second middle blocker naman para kay Kim Malabunga. Samantala, nakuha ng Tyson gold habang silver naman ang naiuwi ng Indonesia matapos talunin ng winless na Vietnam. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tila agad natuldukan ang mga haka-haka ng netizens tungkol sa relasyon ng celebrity couple na sina Christine Reyes at Marco Gumabaw. Sa gitna kasi ng isyong naghiwalay na umano ang dalawa, may inilabas na sweet pictures ang aktres kasama ang 30-year-old boyfriend. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Sa gitna ng haka-hakang on the rocks ang relasyon ni na Christine Reyes at Marco Gumabaw, naglabas ng sweet post ang aktres kasama ang nobyo. Kalaki pang ilang kuhang larawan habang magkayakap, mensaheng wish you all the best para sa special birthday concert ni Marco ang ipinaabot ni Christine. Maugunita na unang umugo ang mga espekulasyong hiwalay na umano ang dalawa matapos mapansin ng netizens na nag-deactivate ang aktres ng kanyang Instagram account, habang may lumabas ding balita na hindi umano present sa 30th birthday party ni Marco si Christine. Dahil sa latest post na ito ng aktres, tila agad namang napawi ang pangamba ng fans na napatunayang going strong ang relasyon ng dalawa. Kung matatandaan, Abril noong nakaraang taon, nakumpirmang in a relationship na sina Christine Reyes at Marco Gumabaw. Habang nito lang Pebrero, ibinahagi ng aktres na annulled na ang kanilang kasal ng MMA fighter na si Ali Katibi. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.